Kamakailan, ang henyo ng disenyo na si Rina ay bumalik sa bansa. Sinasabing ang L Group ay nag-alok ng 8 milyong sahod para imbitahan siya magtrabaho. Mga mahal, maging mapagkumbaba kayo, hindi ba nakakainis yan? Mommy, maganda ka kaya dapat hindi tayo maging mababa ang profile. Tama ang sinabi ng nakababatang kapatid. Bukas, ang L Group ay magpapakasal sa anak na mataas na opisyal ng Hongwei Group, si Suju. Aking magandang ete, mag-enjoy ka na lang ngayong gabi. Sino ka? Huwag mong alamin kung sino ako ang bahala sa'yo. Parang napasok ako ng lalaki. Ano? Boss Zhang, huwag mag-alala. Tiyak na ihatid ko si Suli sa inyong kama. Anak ko, ano ang nangyayari? Si Suli, ang 3 babae, inayos ko siyang isang salo-salo, pinainom ng alak, pero nakatakas siya. Baka nakamali ng kwarto? Galit na galit si Boss Zhang. Ang 5 milyong pamumuhunan ay hindi na ibibigay. Mas mabuti pang itali na lang siya para mapunta kay Boss Sang. Nga. Bakit, tatay? Ako'y anak mo naman. Ikaw. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Hindi ba dapat kayo ang magtanong? Paandar ng 3 babae at nanay nila, tawagin akong ate. Nakakainis. Ano ba yan ang sinabi mo? Mali ba ang sinabi ko? Namatay ang nanay ko sa ospital ng mga baliw, sila ba ay inosente? At saka, sa loob ng maraming taon, bakit ang lahat ng papuri ay napunta kay Suyu? Ako rin ay anak mo. Suntukin mo ako kung kaya mo, patayin mo pa nga ako. Huwag kang sumuntok, baka masira pa ang mukha niya. Hindi ikagagalak ni Boss Hang. Nang naging 3 babae ang nanay mo, naniwala pa siya na patawarin ka. Ano ang sinabi mo? Hindi mo kailanman malalaman ang lahat ng totoo sa buhay mo. Ano? Pakawalan mo ako. Parang nanay niya, bipolar na babae. Anong gagawin natin ngayon? TCA. Dadalhin natin siya kay Boss Zhang. Hindi mabuti, sir, nasurround kami. Ano? Galing ang pamilya Lee, napalibutan ang villa. Ang pinakamayamang pamilya ng Haichen, pamilya Lee. Boss Lai. Boss Lee, nandito po ba kayo para makipagnegosyo sa amin? Hindi ba ito ang kwintas ni Suli? Bakit hawak-hawak ito ni Boss Lee? Ikaw ang kasama ko kagabi. Kasama mo si Boss Lee? O baka ako yung kasama mo kagabi? Si Suli ay hindi kasama mo natutulog. Swerte mo dahil si Boss Lee ang nakaupo sa tabi mo. Lahat ng swerte ay akin na. Dito, 10 bilyong halaga ito, kunin mo na. Boss Lee, hindi ako interesado sa mga pera. Lahat ng ito ay kusang loob kong pinili. Gusto kong manatili sa tabi mo. Magsisimula bukas, lilipat ka sa pamilya Lee. Hihe. Dali. Ayusin ninyo si Suli. Hindi pwedeng malaman ito ng iba. Nasaan siya? Miss Su, huling kargada na. Tiisin mo pa, ang panganak ay malapit na. Magtitiis ka pa, Miss Su, para lumabas ang bata.
Lumabas na, Miss Su. Miss Su, Congratulations, Miss Su sa 5 kambal. Nabaliw mo ang record ko sa panganganak. Suyu, bumalik na ako. Hindi ganoon kadali pumasok sa marangyang pamilya. Boss Lee, nakapark na ang kotse sa harap. Daddy, nahanap na kita. Bata, ikaw. Baby, nagkamali ka yata ng tao. Hindi ako ang daddy mo. Sino ang nagsabi? Ang ganda mo at si Mommy, kaya kayo nagkaanak ng magandang bata tulad ko. Nasaan ang mommy mo? Nandyan siya. Mommy ay dinukot ng mga alien. Lil, Mommy, Lil, bakit natatakbo ng walang patumangga? Mommy, nahanap ko na si Daddy. Siya pala ang fiant ni Suyu, ang magiging boss ko. Pasensya na, bata lang pasensya kung naistorbo kita. Bakit pamilyar ang babaeng ito? Sandali. Dati ba tayong nagkita? Pasensya na, Ginoo, nagkamali po kayo ng tao. Daddy, magkikita pa tayo. Miss mo ako ha? Bakit ang batang babaeng ito ay lumalayo? May kirot ako dito. Nasaan ang ama ng bata? Patay na. 3 talampakan na ang damo sa puntod. Patay na. Lil, si Gafeng Daddy. Tara na. Gufeng, ito pala ang bata niya. Boss Lee, naghihintay si Miss Su sa villa. Bukas ang engagement party ninyo. Pupunta ka sa kanya ngayon. Punta tayo sa kanya. Pitong taon na, pero ayaw pa ring umuwi ni Boss Lee. Anong gagawin pagkatapos ng kasal? Hindi ko pa nabasa ang mga librong ito. Kuya San, sobra ang pagbabasa ng libro, nakakapagod. Kababaw. Salamat sa iyo, Gufeng, sa pagtulong sa akin nitong mga nakaraang araw sa mga bagay sa loob ng bansa. Hindi na kailangan pang magpasalamat sa ating relasyon na kolekta ko na ang ebidensya na si Suyue ay kumita sa iyong nga disenyo gamit ang ibang nagsulat sa mga huling taon. Ngunit, hindi ko pa rin tuklasin ng lubusan ang katotohanan sa pagkamatay ng iyong ina. Hindi nagmamadali. Dahil nakabalik na ako, sisikapin kong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking ina, may oras pa ako. Makakasama ko ng mabuti siya. Sekretarya Liu, tinanggap ko na ang inyo pong alok 1 taon na may 80 milyong sweldo. Hindi. Mami, nanaginip ka na naman ng masama. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Nangangamba ka ba para bukas? Hindi naman. Mami, bukas pupunta kang labanan nila ang masasama. Bakit naman? Hindi mo ba pinaniniwalaan ang mami kaya siya kasing lakas? Siyempre. Ngunit mami, bakit hindi mo subukan hanapin ang ating tatay? Anong tatay? Patay na ang inyong tatay. Mami, 7 na tayong taon, hindi na tayo ganoon kadali lokohin gaya noong 3 taong gulang pa tayo. Mami, panadal. Gawin, anak. Kuya, ano ang susunod gawin? Naisip ko na bukas ang ikakasal kay Suyue ay si Lee Hanting na mukha siyang kapareho natin, posibleng siya ang ating tatay. Tatay ay hindi kinamayan ang mami nagpakasal pa sa ibang babae. Kuya, ipakita natin sa kanya.
Huwag kang mag-alala na sira ko na lahat ng security system ng kanyang kumpanya. Yi, Hunting, ang dami mo pa sa gabi hindi ka pa umuwi. May problema. Narinig ko kay Liu Ke na hindi ka pa kumain, kaya dinalhan kita ng pagkain. Sige, ilagay mo lang, pwede ka nang umalis. Hunting, 7 taon na hindi ka pa rin handang hawakan ako, nakalalungkot ka naman. Masyadong abala sa trabaho kaya simula ngayon, kung wala namang ibang bagay, huwag ka nang pumunta sa kumpanya. Hunting, Ginoong Lee, malaking problema, nagka-crash lahat ng computer sa kumpanya, mahigit 10 milyong lugi tayo sa loob ng 2 minuto. tapos na tayo. Masyadong madamot si Suyu, kagagambala ko lang ang kanyang plano. Hindi natin alam kung gaano tayo katagal pag-uuna ng kansina. Anong nangyayari? Paanong mga tao sa teknikal na departamento? Ginoong Lee, pinalakas ko na ang kanilang trabaho, pinadalhan ko sila ng overtime na pagsusulika. Ngunit malakas ang kalaban at sinabi nila, ikaw ang kanyang mabahong tatay, at ikaw ay naging tatay. Impossible. Ano nang imposible? Matagal na pero si Suli ay hindi lumabas at hindi maaring mapasabay ang pagbubuntis ni Suli sa isang pagkakataon ni Lee Hunting. Hindi. Hunting, kasing disente mo hindi ka magkakaroon ng anak. Malamang niloloko ka lang ng iba, baka ang kalaban na kumpanya ito. Magtrabaho ka muna, Hunting bukas, hihintayin kita. Ginoong Lee, malakas ang teknolohiya ng kalaban, hindi kakayanin ng mga tao sa kumpanya. Itinalaga ang malapit na lugar lahat ay lumabas at maghanap ano po ang ibig sabihin nyo, Ginoo. Gusto kong malaman kung sino itong nagpapakana ng takot. Naghahanap ng buong gabi, ngunit wala pa rin natamo ng kumpanya ang 80 milyong lugi. Hindi nagmamadali, hihintayin nilang magkamali. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Sabi mo, anong plano mo? Kinansela ang kasal ngayong araw. tatanggalin ko na ang mga restriksyon. Kuya, tatanggalin ba ni tatay ang kasal? Maliban na lang kung pababayaan niyang magbangkarote ang kumpanya. Mga anak, kain na tayo ng almusal, mamamang Donggufeng ang mag-aalaga sa inyo mamaya. Naintindihan ninyo ba? Mami, huwag kang mag-alala kaya ko rin silang alagaan. Sige, Mabait. paalam, mami. Paalam. Kuya 1, kuya 2, kuya 3, kuya 4. Tayo rin ang aksyon. Nahanap na kita. Ginoong Lee, hindi naman kahina ang teknolohiya nila, hindi siguro gagawa ng ganoong pagkakamali. Inilantad ang lokasyon upang hanapin natin. Kahit sino pa yan, dapat nating puntahan. Ngunit mukhang ito ang lokasyon ng kasal ngayon. CJ, Ginoong Lee, ang sosyal na designer na si Rina ay nagsabing naroroon na siya sa lugar ng kasal. sige, tingnan muna natin ang sitwasyon. Wow, Suyu, pagbati sa iyong pagsali sa super marangyang pamilya. Ang kwintas mo ay parang Ebino Denise designer na si Rina mula 3 taon na nakalipas. Taman nga. Palagi si Hunting ay bukas sa pera, mahilig siya bumili ng mga laruan para pasayahin ako. Nakapagsabi na ako si Rina ay personal na dadalo sa kasal namin ni Hunting. Sabi nga, magkaiba ang tadrana na magkakapareho. Suyu, ang kapatid mong babae noon ay nilaro ng isang lalaki at nawala pa. Kung hindi siya nawala, maaring masyahan ka pa rin sa biyaya niya. Sino ba ang nakakaalam? Baka nga, likas niyang gusto ang sabay na buhay kasama ang mga ligaw na lalaki. Hayaan mo nang nahihiyang yun. Nakakahiya siya sa aming pangalan bilang mga kilalang babae sa Haichin. Hahaha. Narito na si MS Kim. Bakit siya ang nandito?
Suyu, ang tagal nating hindi nagkita. Ito ang taong nawala ng 7 taon, Suli. Mukhang siya nga yan. Hindi ka namatay. Salamat sa'yo, kung ako'y namatay, paano nga ba ako nandito? Ang misis ni Li Hanting ay may kilalang pangalan. Alam ba niya ang nangyari? Hindi ito possible. Matagal nang nawala ang ate ko, 7 taon na. Ngayon bumalik siya, anong niloloko niya? Sino ba talaga siya? Tawagin ang tao. Dalhin mo siya palabas. Nga, 7 taon siyang nawala at hindi bumalik. Sandali. Hindi ikaw ang nag-imbita sa akin, Suyu. Sa palagay ko, wala ka pang karapatang gawin iyon. Pahabain mo na lang ako. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ako ay mahalagang panauhin ni Ili. Sasabihin ko kung paano mo ako pinapalayas. Hindi pwede. Bakit imbitahin ni Li Hanting si Suli? Hindi ko alam ang motibo mo, pero dati ay mabait ang ate ko, kaya impossible na sirain niya ang aking engagement party. Kung magpanggap kang ate ko, kakasuhan kita. Mabuti sa'yo. Ako ang pinakamamahal niyang nakababatang kapatid. Puwera ka dito. Patawarin mo, kapatid, ano bang masama kung saglit kitang hampasin? Anong balak mo ngayon? Hunting, ang babaeng ito ay nagpapanggap bilang ate ko at sinaktan pa ako. Palayasin mo na siya. Hanting, nagkita na naman tayo. Kilala niyo ba siya? Ang araw na ito ay para sa aking engagement party. Ikaw ba ay nandito para magpasimula ng gulo? Hanting, nagkamali ka. Ako ang mismong inimbitahan mo. Tapos, Peke ba ang imbitasyon? siya nga pala ang henyo na designer queen. 7 taon ang nakalipas, umalis ako para mag-aral sa ibang bansa. May nagpakalat ng chismis na ako ay isang probinsyang babae na walang dangal. Hindi naniwala ang iba, pero pati ang aking nakababatang kapatid ay hindi na ako nakilala. Mabuti na lang ay hindi nila nakilala ang isa't isa. Hunting, huwag muna natin pansinin ang mga yon. Ituloy natin ang engagement party. Binabati kita, Suyu. May dala rin akong regalo para sa'yo ngayon. Suli, tigilan mo na ang gulo. Paano naman? Naku, hindi ba si Suyu yon? Hindi sapat na may Jili siya, kasama pa niya ang iba. Huwag ninyo siyang paupuin. Hunting, maniwala ka sa akin, pek lahat ito. Nasiyahan ka ba sa munting regalo kong ito? Hunting, hindi kita niloko. Lahat ng ito ay pek. Hunting, Jilly, nagalaw na naman ito. Suyu, ang kasal natin ay nakansela. huwag, pek lahat ito. Paniwalaan mo ako. Mami, Lil. Bakit ka tumakas? Tara na. Sandali, Suli. Ikaw ba yon? Ikaw ang pinuno ng Lee Group pero sangkot ka sa pananakit ng isang walang kalaban-labang babae. Hindi ito maganda. Pasensya na. Mami, gwapong daddy. Lele, halika sa gwapong daddy mo. Hindi na dapat tanggapin ang batang ito. Kung si Suli ang babaeng iyon noong gabing iyon, ano na ang tungkol kay Sulele? Kung wala nang iba, aalis na muna ako kasama ang anak ko. Ilang taon na siya? Bakit mo tinatanong iyon? 8 na siya. Hindi, 6 siya. Nagkamali ka ng alaala. Tara na, aalis na tayo. Jilly, magandang balita. Nakaayos na ulit ang lahat ng mga komputer sa kumpanya. Akala ko si Suli ang nasa likod ng pag-hack, pero mukhang hindi siya yon. Asikasuhin mo ang isang ENA test ng mabilis at bantayan mo ito ng personal. Jilly, pinaghihinalaan ninyo ba kung tunay na anak mo ang babaeng iyon? Pero isa lang ba ang babae mo, si Suyu?
Paano kung ang babaeng iyon ay hindi si Suyu? Anak ko, huwag kang basta-basta tatanggap ng daddy mo. Ginawa ko na ang lahat. Dinala ko siya sa harap ni Daddy para makilala. Sakit ng dalawang buhok na ina ko. Dalawa lang akong buhok, masakit talaga. Mami, alam ko na. Tara na, umuwi na tayo. Suli, Suli, bakit hindi ka pa rin namatay? Ay, Umupo ka diyan. Yuer, nasa ganito na tayo, kailangan nating mag-isip ng solusyon. Kung alam ko lang ito, dapat sana pinatay ko na siya noon pa. Nanay, hindi ko na alam ang gagawin. Tulungan mo naman akong mag-isip ng solusyon. Buwan, hindi ba nakita ni Lee Hunting si Suli? Unahin muna natin ang problema sa video, magbayad ng ilang tao at sabihin na ito'y gawa-gawa lang. Bibigyan kita ng isang magandang bagay, siguraduhing may inom niya ito. Kapag kayo ay nagkarelasyon ulit, may paraan akong irereklamo siya agad para pakasalan ka. Totoo ba? Siyempre, anak ko, kahit bumalik si Suli, ikaw lang ang makakasama ni Lee Hunting. Ginoong Lee, lumabas na ang resulta ng paternity test. Tingnan ninyo. paternity test ay matagumpay. May kakayahan siyang nakawin ang anak ko. Ginoong Lee, kailangan ba natin pumunta para bawiin ang bata? Bakit laging ninanakaw? Ikaw ba ay magnanakaw? Huwag ka na manood ng drama. Anong sabi mo? Ako, nagdududa na hindi ako napansin ni Suli. Huwag muna tayong gumawa ng ingay, hanapin ang pagkakataon para maibalik ang bata. Siya ay taga-disenyo bilang isang queen, doon tayo magsisimula. Ang ibig sabihin mo ay kailangan si Suli ay agad na magtrabaho. Tapos hanapin ang pagkakataon na bawiin ang bata. Napakatalino mo, Ginoong Lee, naisip mo ito. Pero kay Suli, babayaan niya ang kanyang pagkukunwari. Hindi pa natin siya maaaring kausapin ngayon. Baka mahulaan ni Suli kung gagawin natin ito agad. Ako ang ama ng bata. Sandali, magagamit mo ba ito? Ang grupo ng Lee Hunting at anak ni Ginoong Hongwei na si Suyu ay kanselado ang kasal. Sa araw mismo ng kasal, may hinalang si Suyu ay nangaliwa. Kanselado ang kasal nila, congratulations sa tagumpay mo. Hindi pa doon ang lahat, ina ko at sinira niya ang buhay ko. Ngayon ay maliit na bahagi lang ito ng kanyang panimulang pagkain. Lele, nag-alala ako para sa'yo. Salamat sa'yo. Secretary Liu, Miss Su, mangyaring simulan mo ang trabaho ngayong hapon. Tinanggap mo na ang offer. pwede ko bang bawiin ito? Miss Su, kung hindi ka darating, kailangan mo magbayad ng triple penalty. Nasa kontrata yan. Triple. Sige, sisimulan ko ito sa susunod na linggo. Ulit, pupunta ka ba sa grupo ng Lai? May kontrata na rin ako, wala akong magagawa. Pero kahit pupunta ako, may pakinabang ito. Hindi ba ang Suyu ay gusto talagang pakasalan si Lee Hunting? Pupunta ako para makainis siya. At dahil nandyan ako sa likod ng grupo Lee, makakatulong din ako na mabawi ang grupo Hongwei. Tama yan, grupo Hongwei ay itinayo ng iyong ina, dapat mong bawiin. Gufeng, asikasuhin mo ito sa panahong ito. Tulungan mo akong humanap ng paaralan para sa mga bata. Maghahanap ako ng yaya pagkatapos ng ilang araw. Walang problema, maliit na bagay lang yan. Daddy, Mahal kong presidente,
Maglaro ka dito ng maayos, aalis na ako. Aso, 0606 na ako. Nasa opisina ni Daddy na. Obserbahan kung siya ay mabuting tatay. Huwag kalimutang bigyan ng marks. Lihanting, pinipilit mo ako, ayoko nito. Kung makuha kita, may paraan ako paano kang di makakatakas sa akin. Masamang babae, gusto mong saktan si Daddy, Mommy. Lele, bakit nandito ka? Mommy, samahan mo ako. Nasaan si Lele? Nakakabaliw. Sinabi kong mananatili ang bata dito. Hahanap ako. CJ, Lele, buksan mo. Leo! Ikaw ba yan? Ginoong Lee, ano nang ginagawa mo? Ay, Ikaw, sigurado ka ba? Ginoong Lee, huwag kang gagalaw ng pabigla-bigla. Leo. Hindi mabuksan ang pinto. Ako. Tatlong bastos, buksan mo ang pinto Sulele. Kung hindi ka magbubukas, hindi ka na makakauwi ngayong gabi. Uy, umuwi ka na. Hindi ba siya ang cute na bata? Ang batang katabi niya, baka anak niya yan. Lihanting, bakit ka nasa sahig? Suyu, lumabas ka rito. Lihanting, mga video ay peke, may ebidensya ko. Huwag mo siyang itulak. Ginong Lee, ayos ka lang ba? Miss Sue, pakisap umuwi ka muna. Kailangan ko ngayon si Lihanting. 3 segundo, kung hindi ka alis, bawiin ko lahat ng investments ng pamilya Su. Ang init. Alis na ako ngayon, Lihanting. Ginoong Lee, hanapin mo si Zhaoyan, pinainom ako ng droga, dali. Ayos na. Hindi lang pa sa kalahating oras, ayos na siya. Hindi ko sinasabi ito para saktan ka, fans mo na ang nandito, sumuko ka na. Kanselado na ang kasal. Seryoso ka na. Ang babaeng iyon sa hotel noon ay hindi siya, at higit sa lahat. May anak na akong babae. Anak na babae, nalilito ka ba? Ang anak ko, napaka-cute niya. Bilang aking nag-iisang anak na babae, lahat ng aking ari-arian ay kanya. Pero, ngayon, medyo mahirap ang nanay niya. Tanga kong kapatid, Mommy, galit ka ba? Mommy, nagkamali ako, patawarin mo ako. Mommy, gusto ko lang si Daddy, mali ba ako?
Lil, hindi ayaw ni mommy bigyan ka ng daddy, pero hindi siya ang daddy mo. Saan naman si Daddy Gofeng? Si Gofeng ay mabait, pero hindi ko siya pwedeng pabigatan dahil sa anak. Baby, si Daddy Gofeng at mommy ay magkapatid lang at may sariling buhay sila. At yung tao na nakita mo ngayon, may fiance siya. Napakayaman niya at baka magulo din ang kanyang personal na buhay. Sabi ni mommy, hahanapan kita ng mabuting daddy, okay ba? Mukhang kailangan nating alamin kung sino yung lalaki sa hotel 7 taon na ang nakararaan. Kung hindi pwede, gagastos tayo para sa peking kasal, tapos maghihiwalay kapag naging mature ang bata. Suli, dinala ang bata at bumalik agad. O babasagin ko ang abo ng nanay mo. Dare ka. Sisi niya. Kung hindi niya iniwan ang Lee Corporation, siguradong hindi ako magtatagumpay at baka malantad tayo. Ang kita na ito, may anak na. Kung si Liang Hanting ang daddy, hindi siya pwedeng manatili. Yui Air, bilang lolo ni Liang Hanting, kailangan mong mag-isip ng paraan bilang nag-iisang tinatanggap na asawa ng apo. Hanapin mo ako. Suli, ang tapang mo, nangahas ka pang bumalik. Ama ko, naguguluhan ka. Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin para bumalik? Mommy, siya ba talaga si Lolo? Hindi siya lolo mo. Patay na si lolo mo. Ikaw. Suli, 7 taon na mula nang huli kitang makita, malaking pagbabago ang nangyari sa'yo. Siyempre, may anak na siya, mula sa dalaga naging babae. Ete, ang cute ng batang ito, anak mo 7 taon na ang nakararaan. Kung manghas kang magsalita na masama sa anak ko, tataga ko ang bibig mo. Kung mangahas kang mang-insulto sa anak ko, tataga ko ang bibig mo. Suli, hindi ka pwedeng manakit sa akin at mang-api sa mommy ko. Ang cute mo, nagawang itulak ako. Lele, mommy, ayos lang ako. Lel, bumangon ka na. AMM. Hala, ikaw. Suli, nagwala ka na ba? Ibaba mo yan. Kung mag-atubili kang saktan, kalimutan mo ang abo ng nanay mo. Daddy, dali na. Ay! Suli, kung may lakas ka, gawin mo. Huwag mong kalimutan, tawa ko ni Liang Hanting. Hindi ka tinanggap ni Suli na tanggihan ang pinanggalingan ng bata. Talagang anak ni Liang Hanting ito. Kinansela ang kasal nyo, tapos ako pa ang pinapahiya mo. Kung ako ikaw, magtatago na ako. Hindi ako nandito para mag-away. Su Weihong, ibalik mo sa akin ang abo ng nanay ko. Kung gusto mo, Sayish. Suli, mag-resign ka sa Lee Corporation. Ginawa niyo lahat ng ito para mapaalis ako sa Lee Corporation. Si Liang Hanting ang fiyang ko, kaya kailangan kong mag-resign. Ano ang kinalaman nito sa akin? Pinipilit akong umalis? Natatakot ka ba sa kanya? Tawa ka lang, magugustuhan ka ba niya? May 7 taong relasyon kami niya. Kilalang kilala ko siya ng 7 taon, hindi niyan siya sa gabing yun. Kilala ko siya ng 7 taon. Hindi siya yun sa gabing yun. Makatotohanan kaya ito? Nakatatawa ka. Babaeng hindi makaahon sa isang tumultong lalaki, gustong gambalain si Hanting na isang makapangyarihang tao sa Haicheng. Wala rin, hindi tatama si Lai ang Hanting doon. Suli, pinapayo ko sa'yo, mag-resign ka na. Kung gusto mo kong alisin. 2 hiling ko para makaalis ako. Una, ang Hongwei Corporation ay itinayo ng nanay ko. Pangalawa, ang abo ng nanay ko ay kailangang ibalik sa akin. Walang mangyayari, kalimutan mo. Mommy, Lele, may 80 milyon na sweldo, mas mataas kaysa sa iba. Huwag kang mag-resign. Okay. Ipagkakaloob ko ang 20% ng shares ng Hongwei sa'yo, pero kailangan mong mag-resign agad. Yuyu, apa? Ang mga shares ay para talaga sa ate, pwede naman ibalik sa kanya. Hello, Attorney Chen, gumawa ng kasunduan ng paglilipat ng shares at ipadala agad sa bahay ko. Hindi ko akalain na sila ang Hanting ay ganito. Para sa isang lalaking yan, isinusuko niya ang shares. Malaki ang pamilya Liang, hindi basta matatapos sa isang video, may iba pa siyang ginagawa.
Suli, pinapayuhan kitang magbitiw na agad. Ginoong Lee, huwag kayong mag-alala. Hindi papayag si Bibi, Suli dahil sa kaunting pera lang. Alam ko. Kung gusto mong magbitiw ako, may dalawang hiling ako. Ang Hongwei Group ay itinayo ng aking ina, at ang kanyang mga shares ay para sa akin. Pangalawa, kailangang ibalik ang abo ng ina ko sa akin. Ginoong Lee, tingnan niyo si Bibi, Suli, napakamaasahin sa ina niya. Gusto niya ang abo ng kanyang ina. Ibabawas ko ang 2,000 sweldo mo ngayong buwan. Matagumpay ang paglilipat ng shares. Bibi, Suli, magkakaroon ka na ngayon ng 20% na bahagi ng Hongwei Company. Walang iba pa, aalis na muna ako. Nakapirma na si Suliu. Tawagan mo na agad para magbitiw. Nakuha mo na ang gusto mo. Masaya ka na ba? Nasaan ang abo ng ina ko? Magbitiw ka muna. Ano kung niloloko mo ako? Sige, tatawag na ako ngayon. Hindi mo na kailangang tumawag, pwede mo nang sabihin sa akin mismo. Hunting, bakit nandito ka? Daddy, Hunting, bakit tinatawag kang daddy? Suyue, siya ang anak ko. Tinatawag mo siyang basta-bastang bata. Nakakainis, bakit magiging willing si Lee Hunting maging daddy ni Lele? Hunting, ang taong may relasyon sa iyo 7 taon na ang nakakaraan ay ako, hindi si Suli. Ang batang ito, hindi rin siya anak mo. Bibi, Suyuy, ipinakita ng ENA test na si Lel ay tunay na anak ni Ginoong Lee. Mommy, sinabi ko na siya ang daddy ko. Narito ang abo ng ina mo. Kunin mo na. Ginoong Matanda, hindi ito tama. Dapat ang abo ng ina niya ay nasa pamilyang Laosu. Tama. Hindi pwedeng kunin ito. Ibigay mo sa kanya. Hunting, huwag kang padaya sa kanya. Tayo na. Hunting, halika. Mama, Daddy, kailangan niyong maghanap ng paraan. Sumama ka sa akin. Ginoong Lee, salamat sa tulong mo ngayon pero nagkamali ka. Hindi anak mo si Lele, baka mali ang fit test. Duda ka ba na ang 3 pinakamagandang ospital ko ang nagkamali? Suli, sinabi ko sa'yo, si Lele lang ang anak ko. Kinuha mo ang tanging anak kong babae. Daddy, Mommy, hirap na hirap si Mommy nitong mga taon para sa akin at kay Sulele. Daddy, kapag nalaman niya ito, ipapabuti niya ang buhay mo. Sumama ka na. Ayokong ulitin pa. Hindi pwede. Sa impluensya ng pamilyang Lee, talo talaga ako kung kukuhanin ko ang mga bata. Kaya dapat muna isantabi si Lele, at kapag may pagkakataon, aalis ako ng bansa at hindi na babalik. Daddy, Mommy, pwede ba ninyong halikan ako? Hindi inakalang magkakaroon ako ng ganitong masayang araw. May Daddy at Mommy si Lel. Siyempre, pwede. Sulel, Mommy, nagkamali ako. Ginoong Lee, pupunta ka ba sa pamilyang Lee o sa opisina? saan ka titira? Pwede kitang ihatid. Unit 2, Garden Road. Sandali lang. May 4 na bata sa bahay. Siguro si Gofeng ay pumasok na sa paaralan. Sana maprotektahan tayo. Hindi dapat lalabas ang sikreto ni Lele, at pati ang iba pang bata, huwag nang magpahuli. Anong nangyari? Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na ang password ng bahay mo. Ako ay bagong balik lang sa bansa, kaya nakalimutan ko na ang tamang pintuan ng bahay.
Nakakainis, tama ang password ko pero bakit hindi ito bukas? Ginoong Lee, sorry, hindi ko talaga maalala ang password ngayon. Tapos na tayo sa usapan ngayon. Mas mabuti pang umuwi ka na. Bakit ayaw mo talaga akong papasukin? May sikreto ba na ayaw mong malaman? Hindi bale. Marami akong oras at hindi problema kung hindi mabuksan ang pinto. Hanapin ang tao at gawa ng paraan na maalis ang pintuan. Palitan ang pinakamahal na door lock. Gagawin ko. Paano yan? Hindi naman kailangan ganun kahirap. Susubukan ko pa uli. Tama, Mommy. Napunta sa maling kwarto. Hello, Bad Daddy. Kayo dalawa, maglaro na kayo ng mga blocks. Daddy, wag mong yanggisin si Mommy ha. Anong pangalan ng anak ko? Sufiu. Mapalad siya. Suli, dinala mo ng palihim ang dalawang anak ko. Hindi ba kailangan magpaliwanag? Ginoong Lee, ako rin ay biktima rito. CJ, kung naniniwala kang mga bunga sila ng mga biktima. Mayroon kang 2 bilyong yuan sa card na ito. Ang pera ay sayo, ang mga anak sa akin. Ginoong Lee, hindi ako nagkukulang sa pera. Hindi ka nagkukulang, kaya mga anak ko rin ang mga ito. Pero huwag mong kalimutan, sa nakaraang 7 taon, kasama nila ako. Ako ang nagpalaki at nag-alaga sa kanila, at hindi mo sila makukuha. Mag-usap tayo ng maayos, kung kulang pa, kaya ko pa. Magdagdag ng pera. Ginoong Lee. Kung hindi sapat, maaari pa akong magdagdag. Pera. Ginoong Lee, dapat gamitin mo ang meron ka para maakis si Binibining Su. May pera ako, pero hindi pa rin sapat, di ba? Ginoong Lee, ang ibig kong sabihin ay pagmamahal ng ama. Ang kulang sa mga bata ngayon ay pagmamahal ng ama. Alam ito ni Binibining Su. Hindi mo siya dapat takutin. Paano mahalin ang ama? Nakita na naman. Diyos ko, huwag mo akong biruin ng ganito. Ang natira ay hindi na dapat mabunyag. Fufu, huwag mong tawaging tatay ng basta-basta. Hindi siya, nagkamali ka ng tao. Nanay, hanggang kailan ka pa magpapasinta sa sarili? Gusto kitang tanungin, bakit ka tumakas mula sa paaralan? Nanay, masakit ang tiyan ko. Kuya, sobra kang peking gumanap. Halika, ipakita mo kung saan ang sakit. Bunso, tingnan mo nga. Haha, Nasaan ang aking apo? Lolo, bakit kayo nandito? Ikaw pa magrereklamo? Kung hindi si Liu Ke ang nagsabi, di ko alam na may anak kang babae. Ginoong Lee, ako muna. Tatawid na ako. Tama, Lolo. May apo kang babae, isang kambal na nagdadalang tao. Ano? 2? Bakit hindi mo sila dinala dito? Ay, ang batang ito. Nasaan ang ina ng mga bata? Dalhin mo siya dito, bibigyan ko siya ng pera. Walang silbi yun. Nagbigay na ako ng 20 bilyon. Ayaw niya. Ano? May babae bang hindi gusto ng pera? Nasaan siya? Susuwayin ko siya. Kung hindi ibibigay ang bata, kukonsintihin ko siya sa korte. Ang pamilya Lee ay may pinakamalakas na koponan ng abogado. Lolo, 7 taon nang magkasama ang mga bata at ang kanilang ina, matibay ang pagmamahalan. Huwag mong gamitin ang mga ganyang estilo ng tulisan. Ako ang bahala sa sarili kong mga bagay. Ngunit, ha? Lolo, sino ang nagsabi sa'yo tungkol dito? Araw-araw sa tabi ko si Liu Ke.
Kahit mag-text siya, nalalaman ko. Bumalik ka ng mabilis at nagbakasyon ka. Dapat isang araw ang biyahe. Sino ang nagreklamo? Ikaw pa ang magrereklamo? Ano ang mali kina Suyuy? Si Suyu ay nagpapanggap bilang babaeng kasama ko. Ito. Hindi ganoon kasimple si Suyu. Ang grupo Lee ay nasa iyong mga kamay. Lolo, naniniwala akong may kakayahan kang magdesisyon kung ano ang tama at mali. Medyo huli na. Magpahinga ka na muna. Hoy, gago ka. Saan ang ina ng bata? Huwag kang paluko. Luma, hanapin mo ang isang tao para sa akin. Bakit ko tinanggap ang trabaho ng grupo, Lee? Triple penalty ito. Suli, tulungan mo akong tumayo. Good morning, Mommy. Mga mahal ko, huwag ninyo akong pagalitin ng maaga. Mommy, mag-toothbrush ka. Mommy, kahit hindi ka nag-makeup, maganda ka pa rin. Ito ang iyong tuwalya at ang iyong kasuotan ngayon. Mommy, ito ang iyong almusal. Hindi ako pinapagawa ng mga kuya ko. Heto, isusuko ko sa'yo ang ngiti para buong araw kang masaya. Mahal ko kayo, mga mahal kong anak. Okay na, Mommy, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Mamaya, si Tio Gufeng ang susundo sa inyo sa school. Huwag kayong lalabas na walang sabi. Mommy, paalam, bye-bye. Nakita na ni Daddy ako at si Lele. Kayo, Hindi ako nagmamadali, may sariling plano ako. Pupunta akong hanapin si Daddy. Yay! Maging maayos kayo sa class. Mamayang gabi susundo ulit kayo ni Daddy Gafeng, ha? Sige, paalam Daddy Gofeng. Sige go, bye. Oy, nandito na si Sulel, pero kulang pa isa. Huhulaan ko, si Sufu ang hindi dumating. Tara na. Yine, ang gurong ito ay hindi magaling. Hindi niya pa alam na ako ang panganay o ang ikalawa kong kuya. May 400 metro na lang sa grupo Lee. Hindi sigurado si Daddy kung kilala niya ako o si pang-apat kong kuya. Hindi ko inaasahan, ang ina ng batang ito ay maganda rin pala. Lolo, lumabas ka ng tago sa binata. Hinahanap niyo si Suli at ang mga bata. Kung matuklasan niya, baka problema. Lene, Hindi niya ako pinapakita at hindi ako pinapayagan maghanap ng tao. Iniisip niyang kung hindi ko malalaman ang tungkol sa bata at ang ina, di ko siya mahahana. Hahaha. Ito. Dalhin mo agad sa ospital. Lolo, huwag mag-alala, may konti lang silang gasgas. Buti na lang. Kausapin agad ang driver at palisin siya. Hanapin natin ang pamilya ng bata. Ang bata ay may contact number ng panganay na lalaki ng pamilyang Gu. Mukhang anak iyon. Ang batang si Gu ay may napakagandang anak. Lolo, sa totoo lang, ang batang ito. Ang itsura ay talagang kahawig ni Hunting noong bata pa siya. Hindi mo mapagsasawalang bahala, ang itsura niya ay sobrang kahawig ni Hunting nung bata pa. Sutian, ang pangalang ito ay simple at maangal. Lauma, dali-dalion mong tawagin si Hunting para ayusin ang mga gawain dito. Hello, may nabangga akong bata. Dadali na ako. Ang disenyo ng alahas ay dapat makita ang unang draft sa loob ng 3 araw. Walang problema, Leader Su. Okay, tapos na. Tapusin na ang pulong.
Hello? Ano? Naparahan si Erbao sa aksidente. Dadali na ako. Hindi kayang takpan ng maliit mong bag ang iyong mukha. Mahiwaga talaga ang pagkakataon, Ginoo Lee. Kung wala kang mahalagang gagawin, mauna na muna ako. Sandali, Ginoo Lee, ang sasakyan mo ay maganda. Pwede mo ba akong ihatid? Kamakailan lang, pinalayas mo ako sa bahay, ngayon ay hinihiling mo naman. Ipakita mo ang tapang mo. Anong ginagawa mo? Hey. Nagbayad ako sa biyahe. Sekretarya Liu, kailangan kong pumunta sa unang ospital. Unang ospital. Ang swerte, pupunta rin siya sa ospital. Bakit ka pupunta? Nasa ospital si Erbao. Hindi dapat malaman ni Li Hanting. Masakit ang kaliwang ngipin ko kaya pupunta ako sa ospital para ipatingin. Suli, nagsisinungaling ka. Maaari ka bang maging matalino? Tinatakpan mo ang iyong kanang pisngi. Masakit ang kaliwang ngipin ko, baka magdulot ito ng pamamaga sa kanang pisngi. CJ. Ikaw, Gusto mo pa akong saktan? pangit na pilyo. Tinanggal ang 2,000 piso. Ginuli siguradong ibabalik iyon, di ba? Paano kaya ito bilangin? Kailangang paunlarin pa ang kakayahan sa pagmamaneho ni Sekretarya Liu. May punto ka. Liuke, bawasan ang sahod ng 2,000 ngayong buwan at magre-retake ng lisensya. Ginuli, sadyang mapalad si Miss Su dahil sabay kayong pumunta ng ospital. Magaling ang performance mo ngayong araw, padagdagan natin ng 5,000 sahod. Ginuli, sobra akong nagmamahal sa'yo. Ano ang sabi mo? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ginuli. Kamusta? Gusto kong malaman kung anong ward si Sutean. Sa 202. Kamusta? Saang ward ang matandang lololi? Sa 202. Ang batang ito ang anak mo, pero wala akong narinig tungkol sa kasal mo. Lolo, sasabihin ko sa'yo, hindi akin ang batang ito, pero gusto ko ang nanay niya at hinihigitan ko siya. Hindi ko akalain gusto mo ang babaeng may anak. Dapat mahusay siya. Talagang mahusay ang babaeng yon. Ang mommy ko ang pinakamahusay na mommy sa buong mundo. Salamat sa'yo, Gufeng. Lily, nandito ka na. Chen. Pasensya na, mommy ang kasalanan ko. Napabayaan kayo ng mommy. Ako ang nagkamali, lumabas ako hanapin si daddy. Ayos lang ako, konti lang ang sugat sa balat, gagaling din agad. Tayan-tayan ay iba sa ibang bata, marunong siya tungkol sa balat. Sabi ng doktor na natakot lang siya at pwede nang lumabas ng ospital. Tian, dadali na kitang uwiin mamaya. Miss, atawad po. Ang driver ko ay na-distract. Ano man ang gusto mo, sasagutin ko ng buong puso. Maswerte na lang na walang nangyari kay Tayan. Hindi ko inaasahan na tatakas siya sa paaralan. Dadaliin ko siyang umuwi. Matalino kang babae, ikaw iyon. Lolo, kilala mo ako. Ang babaeng gusto mo ay siya. Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Siya ang ina ng apo ko, hindi siya kaapat-dapat sa'yo. Gufeng, kilala mo ang lolo. Kung ganun, dadaliin ko nang umuwi si Tayan. Ipalaglag ang bata. Para na tayong may koneksyon, hayaan mo akong yakapin siya. Mommy, mabait siya. Hayaan mo akong yakapin siya. Pangit na bata, hindi mo ako pinapayagang makita ang apo ko, pero nakita ko rin siya. Halos masaktan ko siya.
Maari mo bang tawagin akong Lolo Zeng? Mabait ka. Bakit kaya gustong-gusto ng lolo ang erbao? 202, ganito si Ginuli. Li Hanting, sinundan mo ako. Sino ba ang sumusunod sa'yo? Lolo, sino ang iyong nabangga? Halika, halika. Tingnan mo. Tingnan mo siya, sobrang kahawig niya noong bata pa. Tulong. Ang pagkakataon ay parang isang maikling dula. Ang batang ito. Fufu, bakit ka nandito? Daddy. Hindi siya si Fu. Ito ba ang daddy? Mainit ang kanyang kamay pero hindi siya makilala. Hindi bale na hindi nakilala. Erbao, kailangan mong magpanggap na si siyang apo ng numero 4 muna. Ginooli, ipasa mo sa akin ang bata. Kung wala ng problema, paiiralin ko muna siya. Ay. Hindi ka pwedeng umalis, Lolo. Lolo. Huwag mong ututin si Suri at ang bata. Ayan, anong klaseng problema ito? Ang apo kong ito, sandali ko lang hinawakan, gusto ko siyang dalhin sa pamilya Li. Lolo, makakatakot ka kay Suri at sa bata, paano naman ako? Ikaw pa ang nagsasalita, narinig ko, siguro na lalaki ay nililigawan si Suri. Kung ang aking dalawang pinakamamahal na apo, ay naging apo ng pamilya Gu. Humph, agsabugin kita. Si Gaofeng ay nililigawan siya. Sino pa nga ba? Kung hindi kaya, kunin mo si Suri, ito ang pinakamadaling paraan. Pabayaan siyang manirahan dito sa bahay. Araw-araw kong alagaan ang bata at ayusin ang iyong kasal. Si Suyu ay ayusin mo na lang. Lolo, ngayon, para makuha ang apo niyayain ko ang aking dangal. Humph, kahit magsakripisyo, hindi naman sigurado na magtatagumpay. Siguro na lalaki ay hindi rin mahina. Nakalimutan kunin ang student card ni Suchan. Suchan. Mali ka, ang pangalan niya ay Sufyu. Hindi ako matanda, nakasulat dito Suchan. Sufyu. Sila ay magkaibang tao. Suri, niloloko mo na naman ako. Lily, ano ba talaga ang nangyari? Gufeng at Li Hanting ang kanilang mga ama. Mula bukas, personal ko silang ihatid at susundo sa eskwela, pakiusap sa panahong ito. Lily. Gusto mo bang itakwil ang koneksyon natin? Narinig ko ang sinabi mo sa matandang Ginooli. Dapat ilayo mo ang tingin mo sa akin, karapat-dapat kang makahanap ng mas maganda. Suri, 7 taon, kaya lang talagang basta sumusuko? Anong gusto mong kainin? Mommy ang gagawa dito para sa'yo. Mommy, pasensya na. Walang problema, hindi mo kasalanan, alam ng mommy gusto mo lang ng tatay. Ikalawang anak. Mommy. Papakuluan kita ng lugaw, sabay tayo inom, ayos ba? Mamaya na lang, kukunin ko na ang kuya, ate at bunso. CJ. Bakit ginagawa mo ito, Li Hanting, pababa ako? Gusto kong tanungin ka, Suri, na palaki mo akong may 3 anak, tama ba? Dalawa. Paano naman ito? Suchan, Sufyu, Sulel, lahat sila aking mga anak. Suri, sobra kang galing, kinuha mo agad ang 3 anak ko. Paano ko babayaran ito? Anong gusto mong gawin? Ipadala ang mga bata sa pamilya Li.
Hindi pwedeng hiwalayan ang aking mga anak. Sige, kung gusto mong pumunta sa pamilya Lee, sasang-ayon ako. Hindi tama iyon, bakit ako pupunta sa pamilya Lee? Hindi rin papayag ang mga anak ko. May karapatan ka bang pumili? Bakit hindi? Sila ang aking mga anak. Alam mo ba nung taon na nakaraan? Anong pinagdaanan ko? Mataas ka at ipinanganak na may gintong kutsara. Ako naman ay nagtangkang umakyat sa aking posisyon. Sa madaling salita, alam mo ba kung saan ka naroon? Nang ipanganak ko sila, muntik na akong mamatay, nasaan ka noon? Pwede akong. Anong pwede mong gawin para kumpletuhin ako? Gagastos mo ba ako gamit ang pera mo? Sinasabi ko sa'yo, hindi ko kailangan ang iyong smelly na pera. May sahod akong milyon-milyon bawat taon kaya kung alagaan ang sarili kong mga anak walang sinuman ang makakakuha sa kanila sa akin. Suri, pasensya na inamin kong gusto kong makipag-away sa'yo para sa kustodya, pero gusto kong mag-alaga ng mga bata ng magkasama at bigyan sila ng kumpletong pamilya, ayos ba? Hindi pwedeng puwersahan, nagsimula ka ng magpakalambot. Aaminin ko, maganda ang pamilya ni Gu Feng pero hindi kailangan ng mga anak ko ng ibang ama, hindi ka dapat makasarili para ipikit ang mga anak sa paghahanap ng kanilang ama. Talaga bang makasarili ako? Kung hindi mo ako paniwalaan, pwede nating magpapakasal ngayon at hahatiin ko ang mga ari-arian ko sa'yo ng kalahati. Matanda na ang matandang Ginoo, gusto lang niyang mahawakan ang kanyang mga apo, at sana'y pakisamahan mo siya. Gusto ng mga bata ang kanilang ama, pero paano kapag bumisita sila sa pamilya Lee at nakita nilang hindi karapat-dapat si Lee Hanting ayaw na ba nilang magkaroon ng ama? Sang-ayon ako na pumunta ang 3 bata sa bahay mo, pero dapat palagi akong nasa tabi nila at hindi mo ako pipigilan sa pagdadala sa kanila, pinagkasunduan natin. Pagkatapos ng klase, pupunta sila lahat dito. Hindi ko mapapanatili ang 3 ngayon, ipaglaban ko na lang ang natitira. Sige na, sanggahan mo silang sunduin mamaya. Nanay, sana tama ang desisyon ko. Mami, Ito ba ang bahay ni Daddy? Ang buong bahay ay pagmamay-ari ni Daddy. Mga mahal, kung hindi mabuti si Daddy sa inyo, agad ninyo sabihan si Mami, babalikan kayo ni Mami, okay ba? huwag kang mag-alala Mami, dadalhin ko si Kuya at Bunso pabalik. Fufu, ayaw mo bang dagdag problema si Mami? Night na. Bukas ko na silang ipapabalik. Daddy, Hello tatay, magkita na naman tayo. Mas mahalaga pa ang kanilang 3 taong pagiging daddy kaysa akin. Sandali. Gusto mo bang manatili rin? Sanay ako sa kama, baka bukas hindi ako dumating. Lolo Zeng, Ay, mabait ka, Lolo Zeng, malusog ang katawan mo. ay, mabait ka talaga. Lolo Zeng, mukha kang kahawig ni Daddy. Siguradong sa iyo nang galing na kanyang kagwapuhan. Ay naku, puso ko, ang gagaling mong magsalita, hahaha. O siya, dito kayo titira, inilalaan ko sa inyo ang mga kwarto na gusto ninyo. Masaya ba kayo? Masaya. Hahaha. Ito ay handog ni Lolo para sa inyo, mga pulang sobre. Salamat, Lolo Zeng. Masaya ba kayo? Maging mabait, may mga laruan pa sa inyo sa labas. Mabilis maglaro. Mag-ingat kayo. Gusto ko ang mga bata na ito. Ikaw naman, gamit ang pera o kagandahan, kailangan mong makuha si Suli. Lolo, hindi ordinaryong babae si Suli. Isipin mo, isang babae na nagdala ng triplets, hindi ito basta babae. Ay. Matapang ang mga babae. Alamin mo kung paano mo makukuha si Suli ng maayos. Si Suyu, ayusin mo na. Aba, tumawag siya kahapon pero hindi ko nasago. Gawin ng mga kabataan ang mga bagay nila. Mga bata, narito na si Lolo Zeng. Ay tambay. Matapang ang babae. Dahilan namin, Mami, patawarin.
Walang pinagkaiba ang 3 o 5 na bunyag. Naintindihan ka namin, huwag kang mag-alala sa mga kapatid. Hindi namin alam kung papaano tratuhin ni na Lihanting ang mga kapatid mo, baka hirap sila. Ano ang ibig sabihin ng marangyang pamilya? Halimbawa, kailangan ng utos bago kumain. Ay, wow, Kumain ng malaya at pagkatapos ay marami pa. Pinuntahan ko na ang pinakamahusay na chef sa Haicheng. Hindi pwedeng maglaro ng laruan lang, kailangan ring mag-aral at mag-practice sa piano. halika mga bata. Ito ay mga imported na Transformers. Tingnan mo ito. Mga Barbie doll. Wow! Ito ang pinakamahusay na Lego set sa bansa. Gusto mo ba? Tatay. Marami ito. Umorder kami ng isang truck darating bukas. Baka wala silang angkop na mga pajama dahil malamig na ang panahon at nahilig silang buksan ang kumot. Wow, Handa na ang mga pajama ng iba't ibang tela, may floor heating din sa kwarto. Mawawala ako, malulungkot ang mga kapatid at iisipin na si Nanay lang ang pinakamahusay. ay. Mas mabuti ang tatay. Ang batang walang tatay ay parang damo. Mami ay daddy. Mas mabuti ang tatay. Sufufu, sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Walang oras, malate na sa eskwela. Mami, nakalimutan mo kami ni Wingsing. Kumusta, Ginoo? Wow, ganito ba ang buhay ng mayayaman? Tara, ihahatid ko kayo sa paaralan ngayon. Miss Sue, Butler, nice kong makita si Lololi. esensya na, ang aming patriarka ay nagpapahinga. Umalis ka muna, ipapaalam sa'yo kapag gusto kang makita. Lumayo ka, hindi ka naman higit sa isang butler. Paano mo ako pipigilan? Lololi. Ikaw ba ang guro? Ako ang ina ng mga bata at dati silang sinundo ng kanilang tito. Nasaan na ang ibang mga bata? Dapat darating sila ng kaunti. Si Gofeng ay tito lang ng mga bata. Akala ko ay anak na labag sa batas. Dahil sa mga damit niya na walang tatak, mukhang galing siya sa karelasyon. Naiintindihan ko, mag-ingat ka. Malaki na ang bata, hindi madaling madapa. Ang kalidad ng mga guro sa Weston Preschool ay napakababa. Mga mahal namin, aalis na si Mommy. Bakit pumapasok pa rin ang batang walang ama? Mag-sorry ka sa kapatid ko. Mag-sorry ka. Kayo lang. Nasaan ang mga inutil mong kapatid? Hindi sila dumating. Kuya, wag mong hayaang bastusin siya. Sulele, hindi mo kailangang makialam. Bitawan mo ang kapatid ko. Kung aking lalapastanganin, pinsan, paluhampasin mo siya. Tigil na, huwag na kayong mag-away. Ginoong Lee, ipinadala ko na lahat ng mga bagong disenyo ng alahas sa iyong email. CJ,
Hoy, hintay ka. Hindi na kailangan. Huwag mo akong takutin. Ginoong Lee, palagi kang seryoso. Maahil mas mabuting ngumiti ka ng kaunti. Halos muli akong mapasama sa parehong lugar kay Lee Hunting. Team leader, ngumiti ka. Hindi ko masyadong maintindihan ang disenyo rito. Gusto kong tanungin ka. Sige, tingnan mo. Naipadala ko ang naiwang bag niya pabalik. Ikaw pala ito. Ginoong Lee, gusto kitang kasapin. Ginoong Gu, bakit ka nandito? Lee Hunting, kahit ama ka ng bata, hindi ko susuko si Sully. Panatilihin mo ang distansya sa kanya. Tinutuligsa mo ba ako? Hindi ito pananakot. Maraming babae si Ginoong Lee, wala siyang kailangan kay Sully. Mali ang akala mo, kulang siya sa akin. Siya ay si Sully. Oras na para kumain ng tanghalian. Hoy, Nasaan ang cellphone ko? Nasa bag ko pala ito. Lily. Gufeng, bakit ka nandito? Dumating ako sa Lee Corporation para mag-usap tungkol sa kooperasyon. Hindi ka pa kumakain? Gufeng, hindi mo kailangan gawin iyon. Lily, sasama ako sa iyo upang sunduin ang bata mamaya. Kumusta? Gufeng, ang bata ay naiuwi ko na sa bahay ni Lee Hunting. Sully, Maganda pa ang puso mo. ang bag na ito ay sayo. Sino ba kayo na magkasama ng ganoon? Hindi. Magkasama kami ng bahay. Ano? Kung ayaw mong maapektuhan siya, makipagtulungan ka. Lily, hindi na maaga, kumain ka muna. May iba pa akong gagawin, alis na ako. Tinutulungan kita, pero binayaran mo rin ng masama. Alam ko ang mga plano mo. Ayaw mong maging bahagi ang tatlong anak mo sa pamilya Gu. Hindi ako gagamit ng ganitong paraan para pigilan si Gufeng. Tama ka. Ayaw kong maging bahagi ang anak ko sa pamilya Gu. Pero, ayaw ko ring isipin mong hindi mo ako. Ano? Sully, gusto kita at sisimulan kong ligawan ka. Ano ba pinagpapalagay mo? Aaminin ko, ang bata ang nagdudugtong sa atin, pero hindi ako kasama mo dahil lang sa kanya. Gusto kitang ligawan ng tapat at gusto kitang maging akin at maging ina ng anak ko. Gusto kitang ligawan ng tapat at maging akin at maging ina ng anak ko. Ano nang iniisip mo, Sully? Huwag mong maloko sa pang-akit ni Lee Hunting. Gago kang kabayo. Kung kumagat ka, sisisihin mo sarili mo. Tigil na. Mommy, Sino ang gumawa nito? Siya. Siya pala ang nanay nila. Ang dami mong anak, para kang nagkaanak sa iba-ibang lalaki. Ikaw. Bastos ka, ginagawang pang-abuso ang anak ko. Hinampas ko siya ng tama lang. Ginoong Sukli, hindi mo pa naunawaan ang sitwasyon kaya kumilos ka agad. Dito tayo sa paralan, hindi sa palengke. Tingnan mo ang 5 anak mo, inaapi nila ang 2 bata at napalain ang mukha mo. Sully, di ba? Parang pamilyar ang pangalan mo. Naalala ko, siya yung anak na tinakwil ng pamilyaso.
Si Yu ay kaibigan ko. Mag-ingat ka, baka hindi ka na makapasok sa pamilya so. Papasagutin mo itong mga batang ligaw para sa anak ko. Kung tawagin mo silang ligaw, isa-isa kitang kakaliskisin hanggang sa mawala mga ngipin mo. Tatag ka ba? Sabi mo kay mommy, ano ba ang nangyari? Mume, sila ang unang nang-api sa amin, sa kapatid kong babae at kuya. Mume, sila ang unang nagtulak kay Singsing at sinabihan kaming mga anak na walang ama. Hinila pa nila ang buhok ni Lele, kaya napilitan kaming ipagtanggol ang sarili. Huwag mag-alala, susuportahan kayo ni inay. Sila ba ang nagtulak sa anak ko at hinila ang buhok ng anak ko? Si Susan, pinagbabantaan kita. Siguro gawang saksi, nauna ang anak mo. Tapusin na natin ito. Tama si Inay Lele, magsorry kayo kay Ginang Fang at sa kanyang 2 anak, o matatanggal kayo. Alam ko ang anak ko at hindi sila nagsisinungaling, ngunit kayo. Baliw ka ba? Nanakit sa akin ang inay niya. Malit kang kite, 2 beses mo nang sinaktan ang anak ko. Ako ang may bahay na shareholder dito. Parang di ka pumasok dito ng maayos, nagpapanggap kang asong ligaw na sumusugod. Ikaw, kakampi kita. Boss Feng, may problema na. Nanakit sa asawa mo at anak mo. Lele. Tawagan mo ang dada, sila'y naghahanap ng suporta. Hindi tayo dapat matalo. Boss Lee, may traffic. Darating sa loob ng 20 minuto. Lel, Daddy, may away si Mommy sa iba. Pakawalan mo. Humingi ka ng sorry sa anak ko. Pangarap mo lang yan. Inay, mag-ingat, may taong susugod. Ayos lang ba? May nananakit sa anak mo, mabagal ang dating mo. Pinagmamalupitan niyo ang anak ko. Daddy, pinagtulungan nila si Lele, hinila ang buhok at pinapagang nakapagmamakaawa si inay. Tawagin mo akong daddy. Ay naku, Daddy, tingnan mo ang itsura mo na parang di pa sanay. Nandyan ang kalaban. Susan. Tama, lahat sila ay mga anak mo. Tama, lahat sila ay anak mo. Tawag uli ng isa pang van, papuntang Weston Kinder. Bakit? Isang van lang ay hindi kasya. Si Fang, dumating na ang asawa ko, tama pa kayong humingi ng sorry. Nakakatawa siya. Huwag mong isipin na dahil nakaswitch siya ay mataas. Si Susan, pera ang pinapadala sa iyo, kaya ko rin. Pinagmamalupitan niyo ang asawa at anak ko, tapos nagmamalaki pa kayo. Okay na, alam mo ba saan ka? Ito ang Weston Royal Kindergarten, hindi lugar para magloko kayo, ilayo niyo ang mga kit ninyo at umalis bago dumating ang asawa ko. Boss Feng, si Feng Million. Narinig mo pa ba ang pangalan na asawa ko? Tawagan mo si Feng Million at sabihin na kailangan niyang pumunta dito sa loob ng 2 minuto. Alam niya ang magiging resulta. Susan, saan mo nakuha ang taong ito? Hinahanap ko talaga siya gamit ang flashlight. Sapat na ang kalokohan, Gurogaw, tawagin ang security at kalabasin sila. Ginang Feng, security, palabasin niyo sila ng nanggugulo. Security, palabasin na ang mga nanggugulo. Kung ganito ang guro sa Weston, talagang bagsak tayo. Ano ka ba? Kami si Ginang Feng, ang mahal ng Boss Feng. Kahit isang buhay gamitin, hindi kami abot kahit sa dulo ng paa ni Ginang Feng. Ano pang hinihintay mo? Palabasin mo na sila. 70% ng Weston ay akin. Hindi ko inaasahan may manlilibak sa asawa at anak ko dito sa teritoryo ko. Nag-invest ka sa Weston? Akala mo ba si Lee Hunting ka? Siya nga si Lee Hunting. Huwag kang magbiro, kung totoo siya, tatangging mag-sorry ako na nakaluhod. Ano pa hinihintay mo? Palabas na yan. Ayoko ng away. Huwag kang magpanggap.
Kumusta, mommy? Gwapo ba si daddy? Si daddy lang ang maaasahan sa mundo. Ikaw, Babae ako, hindi mo ako pwedeng saktan. hindi ako nananakit ng babae, pero hindi ibig sabihin lalaban ako. Kung sino mang walang pakialam, sino mang mananakot sa asawa at anak ko. Daddy, Boss Feng, may nananakit sa Weston at sa pamilyang nyo. Husband, tingnan mo ang mukha na anak natin, bugbog na bugbog. May lakas ng loob na manakit sa anak ko. Iyan ang tao. Humingi ka ng sorry habang nakaluhod. Boss Lee. Ano pang hinihintay mo? Ayusin mo siya. Boss Lee, hindi ko alam, humihingi ako ng sorry. Totoo yan, Boss Lee. Ikaw ang nagsabing magluhod, bakit ikaw ang naupo? Boss Lee, takot ako, lumapit ka at humingi ng sorry. Husband, sinabing kung totoong lihanting ka, susuway niya at lumuhod para humingi ng sorry, at yun ay nangyari. Husband, Boss Lee, siya ang asawa mo, at asawa ko rin. Tingnan mo di ba matapang kang Ginang Lee, humingi ka ng tawad. pasensya na. Hindi ko narinig. Isang paumanhin lang ba ang sapat? Sorry, wag kang sobra. Asawa, tingnan mo, nilalakasan niya ako. Pangit na babae, ayaw mo na ba mabuhay? Humingi ka ng tawad. Pasensya na talaga, pasensya. Ang sugat ng anak ko at ang palda ng anak na babae ko ay tiyak na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sugat lang niya sa balat, 1,800 pesos lang ang tama. Asawa, sila'y mga anak mo, di ba dapat nagkakahalaga ng 20 milyong piso? Ang yaman ng pamilya nyo kung pagsasamahin, halos 200 milyon na. Ngayon na lumamig ang panahon, baka mabangkarote na. Aking ibsan si Gili, 2 milyong piso para sa palda ng anak. Huli na, umuwi tayo. Gili, pangit na babae, dahil sa'yo nabangkarot ako. Nagkamali ako, nagkamali nga. Tatakbo ka na naman ba? Anong ginagawa mo? Kung maulit ito, ipapahiga kita. Wow. Hey. Hi, Grandpa. Lolo, Walang hapunan mula ngayong gabi, huwag akong istorbohin. anong nangyari sa apo ko? Nasa likod siya. Dahan-dahan lang. Kumusta po, Lolo Zeng? O CJ. Ano ba ito? Nalilito ba ako sa paningin? Lolo, huwag nang bilangin pa, 5 apo mo na, congrats. Lahat ay mula sa pamilya Lee, ama. Gili, nakakabilib, 5 panalo agad. Ayos lang yan, Lolo, hindi mo alam. Halika dito, may handa kong card pa sa bawat isa. Pambili ka ng gusto mo. Salamat po, Lolo Zeng. Kuya mong, dadalhin ko kayo sa masayang lugar. Anong nangyari sa mukha mo? Sino ang tumama? Walang problema, lalaki tayo, normal lang ang sugat. Ay. Hoy, syempre, linawin mo nga, ano ba yung nangyari? Maging kalmado ka. Suri, may 5 anak ka, ang lakas mo. Lihanting, huwag mong kalimutan ang relasyon natin. Ikaw ang ina ng mga anak ko, paano ko makakalimutan? Hindi ako babae na pinapalaro lang. Hindi kita kailanman nilaro. Napasakit kita. Nagpanggap lang ako. Paalam. Ano naman ulit ang problema mo? Hindi ka makatakas, makukuha mo ang katawan ko pero hindi ang puso ko. Suri, sinasadya mo ba? O hindi?
Daddy, di mo pa nahahawakan si Mommy. Daday, gusto ni Mommy yung masasarap na pagkain upang maakit siya. Gusto ni Mommy manood ng lalaking may 8-pack abs at gusto niyang mabawi ang kumpanya ni Lola. Importante kay Mommy si Lola. Si Lola ay si Lisuri, ina niya si Yeshu. Tila ama ni Zhaoyan din siya, dati niyang doktor sa pamilya. Later, May kailangan ka ba? kasalukuyan akong nakikipag-collaborate sa isang high-end fashion pero ang boss nila ay inimbitahan akong magtennis ngayong hapon. Natatakot ako. Hindi mo na lang pumunta. Hey, Pero takot ako na kung hindi ako pupunta, hindi ko makakamit ang target ngayong taon. Kaya gusto kong samahan mo ako. Siguro dahil sa iyo ay hindi na sila gagawa na masama sa akin. Okay, sasamahan kita. Talaga, salamat, leader. Sige, mapatuloy ka sa trabaho. Hello, pumayag siya. Bakit, galit ka ba na masaya ako? Nabaliw ka ba? Ito ay opisina, paano kung may makakita? Ako at ang ina ng anak ko ay nag-uusap sa opisina, wala naman masama dito. Ano ba ang gusto mong gawin? May gagawin pa ako mamaya. May inihanda akong 2 regalo para sa'yo. Hindi ko kailangan. Tingnan mo muna bago magsalita. Ngayong gabi, hihintayin kita sa bahay mo. Tuminala ka. Lee Hanting, ikaw, nagnanakaw ka. Sa loob ng 2 oras, gusto kong makita ang proyekto ng pagbili ng Hongwei Group sa ibabaw ng mesa ko at ngayong gabi, tawagin ang pinakamahusay na chef sa Haicheng sa bahay ni Suri. Oo, Jilly, naimbitahan kayo ni Ji Wang magtennis ngayong hapon. Tingnan nyo nga. May oras ka pa, pumunta ka. Hello Jiwang, ipakilala ko ang aming leader, si Suri. Kumusta po? Kumusta? Atawad, matanda na ako at nakakalimutin. Nakita ko ang magandang babae, kaya hindi ko siya pinakawalan. Yi Wang, wala po. 3 lalaki na ang naging balbas, walang buhok na, pero nang aalipusta pa ng iba. Yi Wang, Baka samahan kita muna sa isang laro. Sahij! Tanggayin mo ng maayos. Tanggayin mo ng maayos. Ang clumsy ni tanggayin. Nasaktan ba ang paa mo? Ayos ako, Ginong Wang. Titignan kita. Seryoso, ayos na ako. Ginong Wang. tutulungan ko siyang tumayo. Magpahinga ka muna. Sasamahan ko siyang maglaro. Salamat ha, squad leader. Sasamahan kita. Sahij! Ay! Ako, uminom muna ng tubig. Sandali lang. Squad leader, tubig. Ginong Wang, uminom ka ng tubig. Ginoong Wang, Ginoong Lee, ang court ni Ginoong Wang ay nandiyan lang. Ngayon, may napakagandang babae. Mukhang hindi na kailangan pumunta. Tara na. Pero, Ginoong Lee, yung babaeng iyan, paang si Ginang Su. Ito siya. Sinabi niya sa akin na may gagawin siya ngayong hapon. Hindi tinatanggap ang regalo ko. Pilit kinikita ng ibang lalaki. ha ha ha. Anong pangalan? Hindi naman mahalaga. Siya ang tinawag mo ngayon para samahan ako. Hindi mo sinasabi ang totoo. Bakit ko naman lolokohin? Bobby, sinabi pa niya sa akin. Maglaro kahit paano. Ha ha ha. Tangayin, hindi malinis ang tubig.
Bobby, kapag sumama ka sa akin, alagaan kita. Kakain ka na masasarap. Alam mo ba kung sino ako? Taong si Lee Hunting. Lee Hunting, Eh, isa ka lang designer na inarkila niya. Kahit tanggayin kita ngayon, ano ang magagawa niya? May proyekto pa kami na milyong-milyong halaga. Hindi siya makadadaya sa akin na may bilyong ari-arian. Halika, baby, halikan mo ako. kung gagawin mo yun, hindi kanya palalampasin. Ha ha ha. Gusto ko yung ganitong weird na babae. Kapag lalaban, lalo akong naiintriga. Sino ang maninira ng saya ko? Ginoong Lee, ano ba ang ibig mong sabihin? Dalhin mo ako. Hindi malinis ang tubig. Haha, kaya rin pala ni Ginoong Lee ang babaeng ito. Dapat sinabi mo agad, kanandalian ko na sana siyang dinadala sa kama mo. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi tama ang gawin natin ito. Ginungay. Ala, Ikaw. nakakita ako sa Wang Group na sobra na ang kaluwagan nyo. Sobrang walang magawa ba kayo? Simula ngayon, talikuran na ng Lee Group ang lahat ng ugnayan sa inyo. Ginoong Lee, may 10 bilyong proyekto pa tayo. Kung iko-cancel mo, masama rin sa'yo yan. Ay. Alam mo ba kung sino ang babaeng ito? Siya ang asawa ni Ginoong Lee. Ginoong Lee, huwag po. Alam ko ang mali ko. May ebidensya ng pag-iwas sa buwis ng Wang Group. Maaari na itong isuko. Opo, Babalik ako at ayusin kita. bigyan mo siya ng pagkakataon. Ang init. Tiisin mo lang. Ako ang kukuha ng malamig na tubig. Kalmahin mo muna. Maghahanap ako ng doktor. Alam mo ba ang ginagawa mo? Lalaki ka ba talaga? Ikaw ang unang nag-akit sa akin. Ginoo, may napadala ng mga larawang ito. Pag-aralan ng CCTE. Hanapin kung sino ang nagpadala. Diyos ko. Sabi mo hindi dapat maging adik sa mga lalaki pero kagabi, ikaw ang unang gumalaw. Saan ka naman unahan ngayon? Kagabi ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Gaano kalaki ang hindi pagkakaintindihan? Pinaghihinalaan kong nilagay ako ng droga kagabi. At ang taong tumulong ay ang mabait na babaeng ito sa kumpanya. Kaya, Ngayon talagang hahanap ako ng sagot sa kanya. Bakit niya ako ginawang ganito? hindi ako papayag. Ako ang biktima dito. Kailangan mo akong bayaran. Paano mo ako babayaran? Paano naman kung manganak ka ng 5 bata? CJ. Bukas, kung may chismis sa kumpanya, hindi ko alam kung anong nangyayari. Yes, you, matindi ka. Squad leader, hinahanap mo ba si Tang Xiao Xiao? Hindi ko siya nakita ngayon, parang hindi siya pumunta. Naiintindihan ko. Tang Xiao, bakit mo ako niloko? Ginang Su, may nangyari. Ang mga na-finalize na disenyo ay nailabas. Nagkaroon na malaking multa ang kumpanya. Galit na galit si Ginoong Lee. Secretary Liu, maaari mo bang i-check ang mga galaw ni Tang Xiao? Pinaghihinalaan ko na may taga-utusan siya. Pero ang aking loyal na anak na babae ay mabilis gumawa ng hakbang. Nakuha niya ang disenyo ni Suli, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa Lee Group. Ipinamigay nila ang mga plano at kumita pa sila ng malaki. Ang batang babae na yan ay nakaw ang bahagi ng kumpanya. Kaya si Lee Hunting ay nice, pangbilhin ang kumpanya natin. Ano ang laban niya sa akin? At ipinadala ko na kay matanda ang mga litrato nila ni Ginoong Wang.
Hindi ko naniniwala na kalalabasan pa rin niyang asawa ni Lee. Sila talaga kayo. Suli, bakit ka nandito? Si Tang Xiaoxiao ay tao mo, di ba? Ikaw ang napadala sa kanya para patalsikin ako. Pinagawang wala akong kahit ano. Ito ang kaparusahan mo, di mo inasahan, di ba? Palagi siyang mabait sa'yo. Dahil ikaw ang kumuha ng posisyon bilang pinuno. Kaya pumayag siyang tumayo sa paniko. Ako ang nagpagawa sa kanya na magnakaw ng iyong disenyo. Nagregalo rin ako kay Lolo Lee ng malaking regalo. Pinadala ko sa kanya ang mga litratong malapit ka kay Boss Wang. Gusto kong makita kung paano ka mananatili sa pamilyang Lee. Kaya pala, kung hindi dahil kay Lee Hanting na nag-hire sa akin ng mataas ang sahod, si Su Xiaoxiao ang magiging pinuno. Talagang malas kang tao. Suli, kung ako ikaw, alis ka na kay Lee Hanting, kasi saan ka man magpunta, kinamumuhian ka. Nakikita ko kayong masaya, kaya medyo nainis ako. Suli, ito ay bahay ng pamilyang Su. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Siguro panahon na para ayusin natin ang mga lumang usapin. Suli, dugo ko ang kalahati mo. Kung gagawa ka ng kalokohan, hindi kita palalampasin. Alam mo kung paano namatay ang nanay ko. Pagkatapos niya mamatay, hinawakan mo ang kumpanya para sa sarili mo. Su Weihong, tingnan mo ang konsensya mo. Mayroon ka pa ba? Mga tao kayo na wala ng karapatan dito. Nawala ka na sa katingwan. Suli, tigilan mo na. Tigilan mo. Ginastos ko ang 8 milyong ito. Supling na supling. Tingnan natin kung paano kita haharapin. Dalhin ninyo ang baliw na ito. Bakit nakatayo lang kayo? Hindi ba kayo ataw? Talagang nasiraan ako sa'yo. Labis ang pagkadismaya ko. Lolo Lee, kayo ay mga tao na nagpakondena sa akin. Pareho lang tayo. Ibinalik ko lang ang mga bagay na akin. Lubos akong nadismaya. Noon, pinabayaran ka pa ni Hunting ng kompensasyon. Hindi ko inasahan ang iyong palilinlang. Hindi ganun. Ako. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na sa pulis. Inakusahan ka ng pagbebenta ng dokumento ng kumpanya. Sumama ka sa amin. Hindi totoo. May mali dito. Hindi ginawa ito ng anak ko. Sir Police, nandito ang orihinal na plano. Pakidala na lang ito. Nagreklamo kayo ng mali kayo. Ang anak ko ay mabait. Siya ang si Sulay. Hanapin ninyo siya at dakpin. Siya ang dahilan ng aming pamilya ay gulo. Gusto ko lang itanong, kung ayaw mo talaga sa akin, bakit mo pa ako ipinanganak? Hindi ba ako anak mo? Malas kang tao. Karapat-dapat ka bang anak ko? Hindi siya karapat-dapat na yung anak. Karapat-dapat ka ba maging ama niya? Nag-aakusahan ako ng may kinalaman siya sa kaso ng pagpatay. Dalan niyo siya kasama ni Lee Honging. Lee Hanting, sobra ka na. Sa kabila ng lahat, inimbitahan mo pa ang anak ko ng 7 taon. Hindi ka marunong magpakita ng malasakit. Iniinsulto mo kami. Hunting, mahal mo ba ako? Dahil sa babaeng ito, gusto mo siyang palisin upang makasama mo ako. Sino ang nagsabi sa'yo? Karapat-dapat ka bang makipagsabayan sa kanya? Pinagdududahan ko sina Su Weihong at Lee Honging ng panlilinlang sa biyenan ko gamit ang medikasyon sa ibang bansa. Lahat nito ay mga psychedelic na gamot. Paano mo nalaman? Plano ko sanang sabihin sa'yo mamaya, pero may nakapagmadaling ikwento. Kung hindi mo mahal ang nanay ko, bakit mo siya pinakasalan noon? Huwag mong ipamura ang mga kasalanan sa akin. Hindi ko tinatanggap. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Suli, ang sama mo. Bakit hindi mo na lang kasama ang nanay mo pumunta sa kabilang buhay? Aminin mo ito sa harap namin. Tara na. Hindi ninyo ako pwedeng dakpin. Ako ang magiging Mrs. ni Lee. Walang problema na. Kailan mo sinimulang imbestigahan ang mga ito? May pribadong doktor ako na nagkwento na ang ama niya ay may mabagsik na amo na kalaunan ay si Su Weihong. Maganda na kakilala siya. Kung hindi, mahirap hanapin ang ebidensya. Gaano katagal sila mahahatulan? Hindi bababa sa 10 taon. Huwag kang mag-alala. Lagi akong sasamahan. Hindi mo sinabi sa akin ng maaga. Sabi ng mga bata, gusto mo ng sorpresa. Gusto kong sabihin pero, kahapon nakita kita kasama si Boss Wang na magkasintahan.
Sabi ko, ako ay napagsamantalahan. Alam mo ba, prinsesa? Pwede mo ba akong pakasalan? Kasama sa pagkuha sa ligroup ay 5 anak. Bakit ayaw mo? Walang bulaklak sa iyong pagpapahayag, walang sinseridad. Eh ano naman? Ilang bulaklak ang sapat? Kahit paano dapat may isa. Saan mo nakuha iyon? Sabi ko, marunong akong mag-magic, naniniwala ka ba? Sige, isa pa ang hihingin ko. Sige. Naniniwala ka na ba ngayon? Ay. Hindi ba kulang? Nagpa-import na ako ng isang truck mula sa ibang bansa, darating bukas. Pasensya na, naiinip ang aking misis, naiinis siya sa inyo. Huwag mo na siya habulin. Lihanting. Hintayin mo, ano ba problema sa pagsusuot nito? Sandali lang. Okay lang ang suot mo nito, bagay sa iyo. Hindi ako magsuot. Ako ang CEO ng Lee Group, paano ako magsusuot ng ganyang bagay? Magsuot ka. Hindi. Matamis ba? Matamis. Nakakainis. Miss, sa tagal ng tindahan ko, ikaw ang una, wala pa akong nahuli. Tawanan mo na lang, akala mo madali lang ba ito? Subukan mo nga. Susubukan ko nga. Tunay na bihira ang malas na tulad ninyo. Sage, kung makahuli kayong isa. Isang laruan, anuman ang laki, libre namin ibibigay sa inyo. Go lang. Kaya mo ba? Sinubukan ko lang ang accuracy, paano ako sasabihin hindi kaya ng lalaki? Kung andyan na ang swerte mo, subukan mo pa ulit. Gusto ko itong dalawa. Walang problema. Boss, ano ba ang ibig mong sabihin? Naiintindihan mo ng mali, hindi ko napaliwanag na maayos. Tanging ang mga laruan na nahuli ng dalagang ito ang valid. Nagsisinungaling ka. Walang problema, tuturuan kitang manghuli. Halika. 3 puntos lang, gamit lang ito, itutok mo. Pero na-adjust na ang clamp, medyo nakaliko. Alam kong napakaganda ko, mahirap hindi ka maakit. Pero kung patuloy mo akong titigan, walang laruan ang makakalabas ngayong gabi. Sino ang tumitingin sa'yo? Nakuha ko na. Boss, Hanggang sa dalagang ito lang ang pwedeng manghuli, at walang gamit na pangtulong. yes, nahuli ko na. Boss, gusto ko ito.
Ay! Nakuha ko uli. Boss, gusto ko iyon. Hintayin nyo. Karga ang mga baitang, tara na. Malamig na, magpahinga ka ng maaga. Mahilig maglaro ang aking misis, bumili ng mga laruan ng 100,000 yuan. Saka na ba yun? Alam, baliwain ang susunod na pagdating. Li Hanting. Pagkatapos ng pagsusuri, sa tingin ko ay karapat-dapat kang maging ama ng mga bata, sasang-ayon ako. Hintay, ang panliligaw ay dapat sa lalaki pa rin. Miss Suli, gusto mo bang maging asawa ko? Gusto ko. Lalaki sa babae, lumapit ka pa. Hindi pa ako lasing, kaya ko pang uminom. Sabi ko, huwag kang masyadong inom, kailangan mo pang kumain pag-uwi. Ang dami ng putahe. Gusto mo ba? Lahat ito para sa'yo. Gusto ko. Lasing ka na, matulog ka na. Hindi, ayaw ko. Inihanda ito ng asawa ko para sa akin, paano ko hahayaan na hindi kumain? Umalis ka, huwag kang mag-alala. Hindi ka lasing, ako ang lasing. Lanan. Ang puso ng asawa ko, tikman mo. Tunay na masarap. Asawa, maganda ka. Ulitin mo ang tawag mo. Asawa, 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 asawa. Lanan, lanan. Tawagin mo ako ng asawa. Asawa. Saan ka na naman pupunta? Asawa, Lanan. mahal kita. Mahal din kita. Sa buhay na ito, hindi ka na makakatakas.